second chance. Tapos karon dayawa day na-realize ako day dapat di yun na mo ang second chance. Ay, nga masyagit bang ka. Sukuan ni boy. Kakiat ra ng dagway ni mo mikyat. Yeah, syempre, gi-endorse siya ni Sarah. We trusted Sarah. So ano ta nga, sige kani, mag-Marcos ta. So first, binoto mo lang si BBM dahil inendorso ni Sarah. Wakay ka ugalingong utok. Abi na akong maestra ka. Ako pong reason day is to give him chance bitaw day para ma-clear out iyahang name. Bitaw, ang name sa iyahang pamilya, ma-clear out niya ang bad record sa iyahang papa. Wait, what? You voted for a president to clear his family's name? Ano tong telenovela? Ngayon, dahil hindi tinotolerate ng administrasyon na to ang kabulastugan ni Inday Sara nyo, pinangangalandakan nyo na nagkamali kayo ng pagboto kay BBM. Never give a chance! Nagsisisi ka for giving BBM the second chance, pero gusto mo pa ng another Sara Duterte para maging presidente. Hoy! Iluplok na sad. Kala ko ba sa mga DDS na perfect pag nagkamali wala ng second chance? Tapos, you have the audacity, itataya na naman ang buong Pilipinas para sa katangahan nyo? Alam mo, dahil sa mga rason mo na yan na wala sa hulog, madalas na itatanong ko nagtataka ako kung saan mo nakukuha yung mga pinagmamayabang mong credentials. Mantakin mo, kunwari galit na galit ka sa mga adik, pero adik na adik ka naman kay Digong na BFF ng mga durugista at ang mga anak ay durugista din. Fight me. Ipagsasampal ko sa'yo ang resibo. Suko kunuhay mo sa mga rapist, pero sinasamba nyo yung taong ginagawang biro ang rape. Todo suporta ka sa presidente na proud at inanunsyo pa sa national TV na fininger niya ang kanilang kasambahay habang natutulog ito. Someone who hates such a karumal-dumal na krimen such as rape will never ever joke about it. Ay, ingon anak man dyan ang mga Bisaya, mahilig mag-joke, yes. But it's never part of our Bisaya culture na normal ang mga rape jokes ug mga pagbahad nga mo patay. Ayaw ninyo pa kaulawi ang mga Bisaya by claiming na normal sa atin yan kasi hindi normal yan. Huwag niyong pinapahiya ang mga Bisaya sa pagkabalikog sa inyong utok. Normal ra din natin mo. Nakakay anak na babae, di ba? Sige nga, sabihin mo sa akin, okay lang ba talaga sa'yo na maging subject siya ng rape jokes? Tapos magrereklamo kayo na kesyo sa administrasyong ito, tumaas daw mga kaso ng panggagahasa, pamamaslang, mga krimen. Ay malamang, you yourselves have normalized that since 2016. Mga wakwak mo. Pati mga pamilya ng biktima na humihingi ng hustisya kung ano-anong kasinungalingan ang pinagkakalat nyo. Ah, Dr. Mikyat daw. Kaya siguro Dr. Mikyat kasi mahilig mang doktor at mameke ng kwento. Ako pa yung mga supporter ni Lenny pag binuutan mo, oy, aron makakonvince pa mo og lain pang botante. Kamong mga kagwanga mo ang pagbehave. Kaya mo bitaw na natanggong siligong din ha, nga halos mag-isa na lang katuig. Mga gakiat ron ng dagway ninyo. Puro kayo panalo, puro kayo eleksyon, puro mga adik kayo at sakim sa kapangyarihan. Habang nagkukumahog ang iba na magtrabaho para sa taong bayan, kahit na magkaiba ang kulay politika, kayo naman itong bukang bibig. Walang ibang bukang bibig, kundi eleksyon 2028. Well, gaya nga ng sabi mo, no second chance, especially sa mga uplok na pareha ninyo. No chance para sa mga gusto lang manalo para maghiganti. Kaya nang wakwak ng Davao. Self-righteous daw mga anti-Duterte. Nope. Kayo itong mga self-righteous. Kayo itong mga hipokrito. You think so highly of yourselves. You think that you're the almighty God. That you think you can decide whose life to take and whose life to save. Kayo itong galit na galit at nanggagalaiti kay Father Flavi at pinagtatawanan nyo na dating adik pero nagbago ang buhay dahil sa pananampalataya sa Diyos na siyang minura ng digong nyo. You think so highly of yourselves that you think it's okay to kill your fellow man without due process. Feeling good ninyo kamoy pinaka-bright sa Pilipinas, unya the rest kay bugo na dayon, wa kilate. Ikaw ang wa gabae. Kayo itong dunong-dunungan. Come to think of it, kayo itong aminadong nagkamali ko no, nabudol, pero gusto nyo kayo pa rin ang pakikinggan. Hoy! Kabaga ba ninyog naong? Hoy, Mikyat. Isog man kuno ka. Paisog-isog. Bakit nung pinatulan kita for the very first time, ng very slight lang naman, hinak mo na ako agad.
Nahala, maumang ka ha. Padayon sa imong inuplok, madam. Kay kami, padayon pod mi nga labanan ang inyuhang pagkatikalon, ang inyong kasinungalingan. Stay uplok, at syempre, mabuhay kayo mga Pilipinong panig sa katotohanan. May napanood akong vlogger ng DDS kanina. Sinasabi niya na hindi naman daw mahalaga kung matalino daw ba o hindi ang presidente. Hindi naman daw importante ang katalinuhan, yun di putaya. Sino mapate nga hindi importante ang utok, gaman. Tandaan mo, presidente, yung pinag-uusapan dito. Kahit nga sa purok, sa barangay nyo, yung pag nag-budget nga dyan, kailangan dyan may mga utak, presidente pa kaya? Hindi kayo nahihiya kung ang presidente na gusto mo ay bubo. Haharap yan sa matataas na leader sa iba't ibang bansa. Ano na lang iisipin, sasabihin ng iba't ibang leader sa atin, ng ibang bansa sa atin na meron tayong bobo na presidente? Hindi porket bobo ang iyong sinusuportahan, i-validate mo na lang yung kabubuhan niya para maging presidente lang siya. Yun di po taga. Philippine deserves better lang ga. Huwag natin ipilit yung alam nating walang kapasidad. Sinabi mo kailangan ng experience? Oo, kailangan talaga ng may experience. Pero bakit? Siya lang ba yung may experience sa lahat ng mga politisyan? Marami pa dyan ga, kumuha tayo ng package ga. Yung high standard naman ga, yung high level. Hindi kukuha tayo di puta, mas magaling pa yung anak mo magbasa. Nakakahiya talaga ga. Makikita mo kung paano siya magsalita. Mas magaling pa yung mga nag-graduate na mga valedictorian, mga cum laude dyan sa universities pag nagsalita kaysa sa kanya. Okay lang kayo? Uy, wag nyo namang ipahiya, wag nyo namang gawing clown ng Pilipinas. Nakakahiya ga, tandaan natin na presidenteng magiging mukha natin ga. Yun lang, ito ay aking opinion lamang. Pero dapat ga, magpili naman tayo ng karapat-dapat. Huwag nating ipilit kahit alam nating wala talagang kapasidad. Diyos mio, maawa naman kayo sa Pilipinas. Maging matalinong botante naman tayo sana, no? Pero paano tayo unlad ga kung pipili na naman tayo ng presidente ga na walang alam ga? Sige nga, mag-isip kayong mabuti. We deserves better, Filipino deserves better lang ga. Oy, Diyos mio, wag ipilit ga. Wag nyo nang ipilit. Wala talaga. Nakakahiya lang. Aminin nyo man sa hindi, mga DDS, di ba nahihiya kayo pag in-interview si Sarah? Tama? Nahihiya kayo sa kanyang mga sagot, di ba? O hindi kayo nahihiya? O sige, panoorin nyo tong video na ipapakita ko sa inyo. Pagmasdan yung mabuti, yung soon to be president na pangarap nyo. Yun di puta, mga bubo talaga no? A plan B, a plan C. Because your lives, you do not control your lives. Your lives is under a magnificent God. Na parang dalawa lang yung makabayan pero yung minority po ma'am had to offer your privilege, parang nirespect nila na hindi nila sila magtanong. So ano po yung reaction po yun na yung almost all of the minority black po ma'am hindi na rin po nagtanong sa ibang makabayan? Naintindihan yung tanong, sorry. Diba? Two items lang muna ako ngayon today ha. Kasi, sorry, kailangan ko yung cellphone ko. Sir, kailangan. Two items lang muna tayo today. Yes, sir. Kasi, hinahabol ko yung house hearing. Kasi kailangan ko kasamahan yung mga kasamahan namin sa OB version. Yung mga kasamahan. Again. Two items lang muna tayo today. Tongkwela, dami Pinoy galit sa Chihuahua ng mga tekwa. Atin daw isla, atin bigay na lang para hindi bulid China. Pati kanya anak, umeepal na. Magkano kaya bayad sa kanya? Baka bilyon-bilyon at may kasama madami hopya.